Sa video na ito, unawain natin kung ano nga ba ang mga tekstong argumentatibo. Ayon kina Anastasio et al. Taong 2016, ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng sulatin na may layuning manghikayat gamit ang lohikal na pangangatwiran at pagbibigay ng mga argumento hinggil sa isang paksa. Ang pangangatwiran ay nagsisilbing paraan upang mapatunayan ang katotohanan. Layunin din ng tekstong ito na patibayin ang isang nosyon, konsepto o ideya na maaaring magsilbing batayan upang higit na maipakita ang kahusayan o pagiging angat kumpara sa iba. Sa pagbuo ng ganitong uri ng teksto, kinakailangan ang masusing pananaliksik at maingat na pangangalap ng mga datos at ebidensya. Kapag ang isang manunulat ay may sapat at matibay na ebidensya, inaasahan na kanyang paninindigan ang kanyang posisyon. Sa puntong ito, maaari na siyang magsulat ng makabuluhan at makatwirang argumento sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa paksa o isyung tinatalakay. Mas mauunawaan ng mananaliksik ang iba't ibang pananaw o punto de vista na maaaring maisama sa diskurso. Dahil sa sapat na kaalaman tungkol sa paksa, nagiging mas madali para sa kanya ang pumili ng panig o posisyon na kanyang susuportahan. Mahalaga rin na sa tekstong argumentatibo, ang mga pangangatwiran ay malinaw at lohikal, kahit pa ang layunin nito ay maglahad lamang ng opinyon tungkol sa isang partikular na usapin. Narito ang ilang halimbawa ng mga sulatin o akda na gumagamit ng tekstong argumentatibo. Una, tesis. Ikalawa, posisyong papel. Ikatlo, papel pananaliksik. Ikaapat, editorial. Karaniwang mababasa sa editorial na bahagi ng mga pahayagan at magazine. Ikalima, petisyon. Ikaanim, debate. Isang anyo ng pakikipagtalo na maaaring pasulat o pasalita tulad ng balagtasan. Samantala, ilan naman sa mga paksang maaaring gamitin ng tekstong argumentatibo ay ang sumusunod. Una, pagpapatupad ng programang K-12 bilang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ikalawa, pag-aproba ng divorce bill sa Pilipinas. Ikatlo, pagbabawal sa pagpasok ng mga mula sa China dahil sa coronavirus. Unawain pa nating higit ang tekstong ating binasa. Narito ang pagsusuri sa nilalaman. Sagutin natin ang tanong na narito. Una, tungkol saan ang teksto? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang teksto ay tumatalakay sa tekstong argumentatibo. Ang kahulugan nito, layunin at paraan ng pagsulat. Ipinaliliwanag dito na ang ganitong uri ng teksto ay ginagamit upang manghikayat sa pamamagitan ng lohikal na pangangatwiran at pagbibigay ng ebidensya. Tinalakay rin ang kahalagahan ng pananaliksik at sapat na kaalaman sa paksa upang makabuo ng matibay na argumento. Bukod dito, binigyang diin din ang iba't ibang halimbawa ng sulatin at paksang maaaring gamitin ng tekstong argumentatibo. Ikalawa, sa paanong paraan inilahad ang teksto. Narito ang maaari mong gabay na sagot. Inilahad ang teksto sa paraang expository at informatibo na may kasamang argumentatibong elemento. Ipinakita ito sa pamamagitan ng malinaw na pagpapaliwanag ng konsepto ng tekstong argumentatibo, kasunod ang detalyadong paglalarawan kung paano ito isinusulat. Gumamit din ito ng lohikal na daloy ng ideya mula sa definisyon patungo sa proseso hanggang sa pagbibigay ng mga halimbawa. Ang paggamit ng mga paliwanag at konkretong halimbawa ay nagpapatibay sa layunin nitong magbigay kaalaman at manghikayat. Ikatlong tanong, ano ang argumentong inilahad sa teksto? Narito ang maaari mong gabay na sagot.
Inilahad sa teksto na mahalaga ang ebidensya at lohikal na pangangatwiran sa pagbuo ng isang matibay na opinyon. Kung walang sapat na datos at pag-aaral, magiging mahina ang argumento at madaling mapabulaanan. Ang pagbibigay diin sa masusing pananaliksik at pag-unawa sa iba't ibang pananaw ay mahalaga upang maging makabuluhan at kapani-paniwala ang anumang posisyon. Sa ganitong paraan, nagiging responsable at mapanuri ang isang manunulat sa paghahayag ng kanyang ideya.